Sikreto sa 11-0 ng Creamline kahit walang Gia and Zed. Ea Laure no sweep mantra versus CCS. Kailangang mag-ingat. Pero wag yan, nag-via kalimutan mo subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Isa sa most anticipated matchup ngayong semifinals ang tapat ng Cherry Tigo at Creamline na parehong nagpapa-excite sa mga fans. Well, dahil na rin sa history nila sa isa't isa kung saan every conference ay talaga namang inaabangan. Lalo pa ngayon na nagbabalik semis ang Cherry Tigo matapos ang halos isang taon. Sa panig ng Creamline, nakakamangha talaga na kahit wala ang tambalang Gia at Zed ay nakamit pa rin nila ang 11-0 streak na kung saan walang ni isang koponan ang nakatalo sa kanila. Ngayon na maghaharap sila sa semis, ano ang dapat nating asahan? Unahin muna natin ang Creamline. Well, sila naman talaga ang favorite sa laban na ito, lalo pa tinalo na nila ang Cherry sa eliminations ng liga. Malaking factor rito ang malalim na koneksyon ng team na siguro sikreto nila sa 11-0 elimination start. Makikitang halos walang permanent starter si Coach Sherwin sa bawat laro. Every set may tendency rin itong magpalit-palit ng players. Ibig sabihin, dulot ito ng pagkawala ni Gia at Zed na nagbukas ng pinto sa iba pang players ng koponan off the bench. Dito nagugulantang ang kanilang mga makalaban kung sino-sino ba ang dapat nila bantayan. Imagine, maski si Alyssa Valdez ay binabangko na lang ni Coach Sherwin at sa tuwing pinapapasok naman siya, nariyan pa rin ang Phenom Spirit kung saan walang laro na hindi niya tatapusing panalo ang kanyang team. Yan ang sikreto ng Creamline sa kanilang successful run sa eliminations na posibleng hanggang sa semis ay bit-bit nila versus Cherry. Pero hindi naman ibig sabihin nito na unbeatable na ang Creamline, kung saan papasok na ang slim chance ng Cherry Tigo kontra sa defending champs. At ano ito? Well, alam nyo ba na ang Creamline ang pinakamataas ang error percentage sa liga? Yes, ayon sa stats, ang Cool Smashers ang team na pinakamarami kung mag-commit ng error. Sa katunayan, nakita yan sa huling laban ng Creamline kontra sa Galleries. Imagine, Galleries team na isahan ang defending champs. Sinong hindi magugulat doon? At nakakabahala ito for Creamline dahil di pwedeng magtuloy-tuloy ang ganitong trajectory sa playoffs dahil posibleng ito ang gawing window of opportunity ng Cherry upang gulatin ang defending champs. Di rin naman kasi nagkukulang ang crossover sa talent and skills, kaya sa moment na makapitalize nila ang errors ng Cool Smashers, dagdagan pa ng mga mamaw na players nila led by Ea Laure, posibleng dito na magkakagulatan ang lahat. Pero as we've said, slim chance ito. Bakit? Dahil for sure di papayag ang Cool Smashers na sa playoffs ay papakawalan nila ito dahil lamang sa kanila mismong kagagawan. Magiging mahalaga ang papel ng consistency na rito upang masurpass ang hamon ng Cherry. Ika nga ni Ea, no sweep. Posibleng ito ang maging mantra nila versus Creamline kung saan gagawin ang lahat upang gulatin ang mga ito. Remember, streak breaker ang Cherry ngayon. Lahat ng may mga streak tinapos nila at di malabong pati sa CCS ay gawin nila ito. Again, consistency is the key. Kung sino ang mas maging consistent sa setting ito, ang siyang mananalo. Kayo magka-V-head, saan ang taya nyo? Sa Creamline o sa Cherry? So, do not mag-V-head, for support this channel. Please subscribe to the notification bell to updated on my coming videos.